kababayan, ganito po yan. Ha? Si Harry Roque ngayon, mga kababayan, nagmamakaawa. Ha? Kasi bakit? Ha? Si Baklang Humba. Ayon sa balita, yung kapwa-akusado niya sa human trafficking, naaresto na. Eto, patay ka dito. Harry Roque, pasok! Eto na. Nadakip ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang ikatlong co-accused ni dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque at Cassandra Leong na humaharap sa kasong human trafficking. Ayon sa CIDG, nahuli ang akusado na si alias Boss Terry sa Angeles City, Pampanga noong December 29. Ang nahuling akusado ay isang Chinese national na sangkot din umano sa kaso ng Lucky South 99 na umano'y in charge sa pag-torture sa mga Chinese POGO employees. 51 ang kabilang sa mga dapat hulihin ng mga otoridad kaugnay ng kaso. Roque, malapit-lapit ka na. Ha? Roque, 3 na na-aresto, Roque. Hindi mo binigyan ng day off itong mga tiga si IDG, ha? 3 na, 51 kayo. Ha? Pang 51 ka. 3 na, Roque. Ha? Lapit ka na. Ha? Hala. Ito pa. Mga kababayan, gusto nyong malaman kung saan si Roque nakatira sa Vienna? Gusto nyong malaman? Mga kababayan, hindi ko na ipakita sa inyo, mga kababayan, kung sino ito. Ha? Basahin nyo, mga kababayan. Wait lang, ha. Hindi ko ipakita. Wait lang. Tago natin, ha. Ayan. Send ko Kent petition kay Harry. Hello po, sir. Good day. Send ko Kent petition kay Harry. Sunday, 8:14 p.m. Gusto nyo i-send ko sa DOJ? Gusto nyo i-send ko sa ombudsman? Gusto nyo ba? Nang isang dampot na lang siya? Diba? May nag-comment, sabi ni Rapi Tubale, wag mo naman masyadong lait-laitin Ken si Digong, siguro di mo alam abugaga ang anak niya at magiging presidente sa impyerno pagdating ng panahon. Ha? Nako, Harry Roque. Ha? Hindi mo ba alam? Ha? Nasa Vienna ka. Baka Harry Roque, yung tinuluyan mo, nakausap ko na. Baka Harry Roque, yung tinuluyan mo, nakausap ka na. Naku, sabi pa naman sa akin, goodie sir. Subscriber ako sa YouTube. Taga Vienna, Austria ako. Dito si Roque nakatira sa blank. Ang info niya nasa akin. Please reply. Thank you. Send ko Kent petition kay Harry. Hala? Nandito siya. Ano ba yun? Blank. May possibility na dito siya nakatira sa amin or kapitbahay ko siya. Siyempre, mga kababayan, 'di ba? Sabi ko nga, kung sino man ang tutulong sa mga pugante, kung ano man ang kaso ng puganting tinulungan ninyo, madadamay kayo. 'Di ba? So much better, kasi ang gusto kasi nila, mga kababayan, mahirap din kasi i-send sa otoridad.
Kasi doon kailangan pupunta ka pa sa ganito, pupunta ka pa sa ganyan. Much better kasi yung nakausap mo yung vlogger, si vlogger na mag-send doon. Syempre, suporta tayo sa administrasyon ngayon. Di, pag nag-send tayo ngayon, automatic yan. Kontak ba sa Malacanang? Kontak ba sa Malacanang? Don't force me. Ay, nako, Ma'am Parisiana, mega love shout out po. Nako. At ito nga, mga kababayan, si Harry Roque. Pakinggan nyo ang sinabi ni Harry Roque, mga Isang kababayan. araw at kalahati ko lang nakita. Nawalay po ako sa aking dalawang anak. Alam niyo ba ho, sa isang taon, isang araw at kalahati ko lang nakita yung aking dalawang anak. Ito po yung Enero. Kasi paski po yung Pasko, hindi kami pinayagan ng aming host na magsama-sama. Kinailangan pa kami umalis dun sa lugar kung nasaan kami para magkaroon ng reunion. Pero sandaling-sandali lang po ang pagkikita namin. 1 day and a half. 365 days in a year. 1 day and a half ko lang po nakita yung dalawa kong anak. Yung aking misis po, magkasama po kami ng unang 6 na buwan. Nakita po kami matapos ng 3 araw. Nung ako umalis ng Setyembre 4, nung Setyembre 11 pala, mahigit pa sa 3 araw, na-reunite naman po kami. Pero 6 na buwan na po kami hindi magkasama. Ito po nga yung pinapunta ako ni Bibi Sara dito sa Netherlands. At naiwan ko yung misis ko dahil wala siyang visa dito sa Shenzhen. Si Sarah pa lang At nagpapunta. hanggang ngayon po, hindi ko alam kailan makikita ang anak ko o ang aking misis. Dahil aking misis nga po, gaya na aking sinabi, binigyan ng visa, revoke naman. Ang aking mga anak, hindi ko po alam kung makakakuha ng visa. Si Sarah ang nagpapunta sa kanya, ha? Wala pong tita, malayo sa pamilya, malayo sa mga kaibigan. Mahirap po talaga ang aking dinanas. Mahirap daw. 6 na buwan na silang hindi nagjugjaga ng asawa niya. Umuwi ka na kasi. Umuwi ka na. Bakit wala namang nagsabi sa'yong hindi ka umuwi o uuwi? Ikaw lang ang nagpigil. Diba? Ikaw ang nagpigil kaya umuwi ka na. Diba? Magkano kaya reward kay Roque dead or alive? Wala yan. Pag nag-read notice na yan, walang reward yan. Yeah? Pag dito sa Pilipinas yan, pag may reward yan, tumbok ko talaga diretso yan. Hati pa kami nung nag-ano. Ay, nako. Harry Roque. Kita nyo, naaresto na ang kanyang co-accused. Ngayon, si Harry Roque, nagmamakaawa na. Diba? Ma'am Selpa Glory, hello po. Oo, mga kababayan, ito na nga ang sinasabi ko eh. Diba? Saka, alam nyo, lahat ng mga dumidikit kay Digong, nagkakandalit-silitse ang buhay. Gusto nyo example? Harry Roque, simula nung dumikit kay... Actually, si Roque, kakamping yan eh. Simula nung dumikit sa kay Digong, ayan, nagkandalit-silitse buhay niya. Si Bato, Pinoy yan si Bato, kay Pinoy yan. Isa yan sa pinilian ni Pinoy noon na gawing PNP chief. Hindi siya naging PNP chief, dumikit kay Digong. Nagpa-assign sa Davao. Dumikit kay Digong, naging PNP chief, naging senador. Pero anong nangyari? Panandalian na saya lang. Ayun, wanted na. Nagkandalit-silitse ang buhay. Diba? Sino pa? Si Bongo. Alalay ni Digong. Alalay noon, senador ngayon. Panandalian lang. Nagkandalit-silitse ang buhay. Uhulihin na rin. Sino pa? Ang mga dumikit kay Digong. Si Bantag. Kaganda ng trabaho mo dyan. Dumikit ka kay Digong. Ayun, wanted ka. Nagkandilit-silit si buhay mo. Si Tebes.
Si Kibuloy, putang ina. Lahat ng dumikit kay Digong. Si Kiko Barsaga. Anyari? Oh, tingnan nyo, si Leandro Libeste. Oh, ethics complaint. Masususpended na rin. Putang ina. Anyari? Nagandalitsi-litsi ang buhay. Di ba? Si Chess Escudero. Oh, ano? Nakukulong na rin. Sino? Si Manriaga. Putang ina, ganda na ng buhay mo. Kulong ka pa. Oh. Lahat talaga ng dumikit kay Digong, nagkandalit-litsi ang buhay. Si Cabral. Ayun, tumalo, namatay. Si Atong. Oh, si Atong ang bilyonaryo ka na, ayahay ng buhay mo, dumikit ka kay Digong. Si Marcoleta, putang ina. Diba? Oh, si Chavit, putang ina. Halos lahat ng dumikit kay Digong, nagkandalit-litsi ang buhay. Nakita yun, si Chavit, Marcoleta, si Escudero, si Cabral, si Libeste, si Kiko Barsaga, si Tebes, si Kibuloy. Putang ina, nagkandalit-litsi ang buhay. Yung pulis, ayaw sumunod. Tanggalan ng posisyon, wala. Kita mo yan? Kita nyo mga kababayan? Ay, Diyos ko. Bad influence talaga. Oh. Si Jinggoy. Oh. Anong nangyari ngayon? Ay, nako. Kaya mga kababayan, yun lang yung ating live sa mga oras na to. Alam niyo, yung mga dumidikit kay Digong, sabi ni Navek, sinasalsal ng kamalasan. Sinasalsal ng kamalasan, di ba? Ma'am BMB Pretty Page. Oh. Ay, nako. So yun lang mga kababayan. Sinasalsal ng kamalasan. Si Mr. Malas, sakit. Susunod na. At si Bato, unconstitutional kasi. Mga gawain na. Tangina. Kung ako politiko, ayoko na dumikit dyan. Bakit? Sinumpa yan. Sumpa yan si Digong. Ang bukod tanging makakapagputol ng sumpa niyan ay mamatay siya. Alam nyo, sinumpa yan si Digong. Ang makakaputol ng sumpa kay Digong, mamatay siya. Ganon yun, mga kababayan. So yun lang, mga kababayan. Happy New Year! Wala nang gilit. Tapos ng kontrata. Putang ina niya. Mga kababayan, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe. Happy New Year sa inyong lahat. And see you January 1, 2026. Maraming salamat po sa inyong lahat. No? Nakadalawang taon na tayo. Ay, isang taon na pala. O, kita nyo mga kababayan, no? Fireworks, oh. Diba? Oh. Ayun, mga kababayan, yung mga litos ko dito nabubuhay na. 2026 ang mabubuhay na yung mga litos ko dito. So yun lang mga kababayan. Happy New Year. God bless. And see you tomorrow. Maraming salamat po. Happy New Year. Bye-bye.